Nagsimula ang pelikula noong 1960 sa Bronx, isang lugar kung saan nakatira at nagtatrabaho ang mga mamamayang Italian-American. Ang lugar na ito ay kontrolado ng isang gangster na nagngangalang Sonny. Noong panahong iyon, nakatira doon ang isang driver ng bus na nagngangalang Lorenzo kasama ang kanyang 9 na taong gulang na anak na si Calagero. Isang araw, ibinaba ni Lorenzo si Calagero sa harap ng kanilang apartment kung saan naghihintay sa kanya ang kanyang ina na si Rosina. Imbes na pumasok si Calagero sa isang bar sa tabi na pag-aari ng isang gangster group. Ang bar ay pinamamahalaan ng isang lalaking nagngangalang Tony, ngunit ito ay pag-aari ni Sonny upang itago ang kanyang mga ilegal na gawain. May ilang pinagkakatiwalaang tauhan si Sonny, kabilang ang isang lalaking nagngangalang Jimmy. Habang pinagmamasdan ni Calagero ang mga gangster, bigla siyang sinunggaban ng kanyang ina at pinagalitan siya sa pagpasok sa bar. Maya-maya, pag-uwi ni Lorenzo galing sa trabaho, pinaalalahanan niya si Calagero na huwag nang pumasok ulit sa bar. Sa mga panahong iyon ay ayaw ni Lorenzo na maging kriminal ang kanyang anak. Gusto niyang lumaki siyang tapat na tao. Kinabukasan, nakita ni Calagero at ng kanyang 2 kaibigan na sina Slick at Mario si Sonny na nangongolekta ng pera sa isang tao. Pagkatapos noon, may nakita silang bus na may sakay na mga itim na estudyante. Doon, nagalit si Slick dahil sa tingin niya ay pumapasok na sila sa kanilang lugar. Sinabihan siya ni Calagero na huwag silang pansinin dahil dadaan lang sila pagkatapos ng klase. Ngunit si Slick at Mario ay nagsimulang sumigaw ng mga racist na insulto at sinalakay ang bus. Sa pagkakataong iyon ay nakita ito ni Lorenzo at tinawag si Calagero na huminto. Habang nakaupo si Calagero sa hagdan, nakita niya ang isang lalaki na umatake sa kotse ng isa pang lalaki dahil sa pagkuha ng kanyang parking spot. Biglang binaril ni Sonny ang lalaking umaatake sa sasakyan. Napansin ni Sonny na nakita ni Calagero ang lahat. Mabilis na hinila ni Lorenzo si Calagero papasok sa kanilang apartment. Hindi nagtagal, 2 detective ang dumating sa kanilang apartment. Sinabi nila na nakita ng mga tao si Calagero sa pinangyarihan at nais niyang tukuyin kung sino ang bumaril sa lalaki. Sa labas, nakapila na ang mga lalaki kabilang si Sonny at ang mga tauhan nito. Nang pagkakataon na ni Calagero na kilalanin ng bumaril, sinabi niya sa mga opisyal na wala sa kanila ang nagpaputok ng baril. Dahil dito, lahat sila ay pinayagang umalis. Nang maglaon, tinanong ni Calagero ang kanyang ama kung tama ba ang kanyang ginawa. Sinabi ni Lorenzo na tama ang ginawa niya para sa isang masamang tao na ikinalito ni Calagero. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Lorenzo na minsan sa buhay, kailangan mong gawin ang mga bagay kahit alam mong mali ito at maiintindihan ito ni Calagero kapag siya ay lumaki na. Kinabukasan, nang ibinaba ni Lorenzo si Calagero, nakita niyang tumango si Sonny bilang pasasalamat. Hindi nagtagal, sumakay si Jimmy sa bus at sinabi kay Lorenzo na labis na nagpapasalamat si Sonny na hindi nila siya sinumbong sa pulisya. Doon, inalok ni Jimmy si Lorenzo ng trabaho bilang isang courier na may mataas na sweldo, ngunit magalang na tumanggi si Lorenzo dahil ayaw niyang masangkot sa mga gawaing kriminal ni Sonny. Makalipas ang 1 buwan, habang inaayos ni Calagero ang kanyang bike, dinala siya ng isa sa mga tauhan ni Sonny sa isang bar para makipagkita kay Sonny. Doon, hiniling ni Sonny kay Calagero na tumulong sa paghahain ng mga inumin sa bar dahil hindi ito tinatanggap ng kanyang ama. Mula sa araw na iyon, pagkatapos ng klase, nagtatrabaho si Calagero sa bar at nakakakuha ng maraming tip nang hindi nalalaman ng kanyang mga magulang. Habang nagsusugal ang mga mandurumog, tinawag ni Sonny si Calagero para mag-throw ng ilang beses. Noong panahong iyon, nanalo si Calagero ng 11 na sunod-sunod na round na nagbigay ng malaking pera na kita para kay Sonny. Pagkatapos ng laro, nagbigay ng tip si Sonny kay Calagero at binansagan itong si. Itinuring pa niya si Si na parang sarili niyang anak. Sa pagkalat ng balita, napansin ni Si na iba ang pakikitungo sa kanya ng mga tao. Pagkatapos, binigyan siya ng isang mangangalakal na noon ay pinapagalitan siya ng isang bag ng mga prutas at hiniling sa kanya na sabihin kay Sonny ang tungkol sa mabuting gawa. Gayunpaman, nalaman ng mga magulang ni Si ang tungkol sa pera at tinanong kung saan ito nanggaling. Inamin ni Si na nagtrabaho siya kay Sonny. Nang marinig ito, nagalit si Lorenzo at gusto niyang ibalik ang pera, ngunit iminungkahi ni Rosina na magagamit nila ito. Sa kabila nito, tumanggi si Lorenzo na gamitin ang perang mula kay Sonny, kahit na ito ay nakuha niya sa pamamagitan ng pagsusumikap. Pagdating nila sa bar, inilapag ni Lorenzo ang pera sa mesa ni Sonny at sinabing huwag nilang gambalain ang kanyang anak. Sinabihan ni Sonny si Si na maghintay sa labas habang nag-uusap sila.
Sinabi ni Sunny kay Lorenzo na iginagalang niya siya, ngunit binalaan siya na huwag nang magsalita ng ganoon muli. Doon, ipinaliwanag ni Sunny na ang pera na ibinigay niya kay C ay pantulong sa mga bayarin sa paaralan dahil nagmamalasakit siya kay C na parang sariling anak at alam niyang hindi gaanong kumikita si Lorenzo bilang tsuper ng bus. Gayunpaman, napansin ni Lorenzo na nagbago ang ugali ni C at hiniling niya kay Sunny na layuan ang kanyang anak. Nagalit si Sunny dahil dito at pinalayas niya si Lorenzo. Habang pauwi, nagalit si C dahil ibinalik ang pera at sinigawan ang kanyang ama. Sinampal siya ni Lorenzo at sinabing marumi ang perang iyon. Inulit ni C ang sinabi ni Sunny tungkol sa mga manggagawang talunan. Sumagot si Lorenzo na hindi pa niya tinutukan ng baril ang sinuman at araw-araw siyang nagsusumikap para kumita ng malinis. Ipinaliwanag niya na ang isang tunay na matigas na tao ay isang matapat na tao at hindi makukuha ni Sunny iyon nang hindi gumagawa ng mga ilegal na bagay. Hindi rin daw iginagalang ng mga tao si Sunny, natatakot lang sila sa kanya at iba iyon. Pagkatapos ay humingi siya ng tawad sa pagsampal kay C at sinabing maiintindihan din ito ni C kapag lumaki na siya. Makalipas ang 8 taon, malapit pa rin si C kay Sunny at madalas silang magkasama. Ngayon, si C at ang kanyang mga kaibigan ay may isang gang na tinatawag na Deuces Wild, kung saan sila tumatambay ng walang ginagawang kapaki-pakinabang. Isang araw, nakakita sila ng sasakyan na may mga itim na nagmamaneho, na ikinagalit ng kanyang mga kaibigan, ngunit sinabi sa kanila ni C na dumadaan lang sila at walang dahilan upang mag-alala. Maya-maya, tinawagan ni Lorenzo si C para samahan siya sa bus. Habang nasa bus, napansin ni C ang isang itim na babae na nakapansin sa kanya kaya hindi niya masyadong pinansin ang kwento ng kanyang papa. Maya-maya, bumaba ang dalaga sa kapitbahayan ng mga itim, tinapos ang kanyang tingin. Pagkababa ng bus, nakita ni C ang isang lalaking nagngangalang Louie na may utang sa kanya ng $20 ngunit hindi nagbayad. Habang sinusubukang habulin ni C si Louie, tinawag siya ni Sunny. Doon, sinabi ni Sunny kay C na hindi sulit ang pananakit ng isang tao para lang sa $20 at pinayuhan siyang kalimutan na ito. Paliwanag ni Sunny na nakulong na siya ng 10 taon. Sa panahong iyon, nagbasa siya ng isang libro tungkol sa pamumuno na naging dahilan upang piliin niya ang lugar na ito para magnegosyo. Ang pamumuhay sa isang lugar kasama ang ibang mga Italyano ay nagpadama sa kanya na konektado at mabilis na nakayanan ang mga problema. Araw-araw siyang nakikita ng mga tao at nadama nilang ligtas sila na naging dahilan para magustuhan nila siya. Pero kapag may gumawa ng mali, kumikilos si Sunny, kaya naman kinatatakutan siya ng mga tao. Sa sandaling iyon, naniniwala si Sunny na mas mabuting katakutan kaysa mahalin dahil mas tumatagal ang takot. Ngunit para matiyak na hindi siya kinasusuklaman ng mga tao, tinatrato niya sila ng maayos sa loob ng mga limitasyon. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang isang motorcycle gang sa bar ni Sunny. Sa loob, itinaboy sila ni Jimmy dahil mukhang manggugulo sila. Gayunpaman, nasaktan ang gang, ngunit hinayaan sila ni Sunny na manatili at uminom. Sa kasamaang palad, nagdulot sila ng gulo sa pamamagitan ng pagbuhos ng beer, hindi alam na ang bar ay pag-aari ng mafia. Nang makita ito, magalang na pinaalis sila ni Sunny, ngunit tumanggi sila at ininsulto pa. Pagkatapos ay inilock niya ang pinto at sinabi sa kanila na hindi sila maaaring umalis. Napagtanto ng gang na nagkamali sila at lumitaw ang iba pang miyembro ng mafia na humantong sa isang away. Isang gabi, nag-alok ng baril ang isang binata kay C at sa kanyang barkada. Naputol ang kanilang usapan nang dumating si Sunny. Doon, sinampal ni Sunny ang binata dahil sa pagdadala ng panganib sa kanyang lugar at itinaboy sila, maliban kay C. Maya-maya, sinabi ni Sunny kay C na ang paggamit ng baril ay hindi gawain ng tunay na lalaki. Nagbabala siya na guguluhin lang siya ng mga kaibigan ni C at pinayuhan niya si C na huwag sumunod sa kanyang yapak dahil hindi para sa kanya ang buhay ng thug. Kinabukasan sa school, nagulat si C nang makita niya ang babae mula sa bus noon. Noong gustong tumambay ng mga kaibigan niya, sinabi ni C na kailangan niyang mag-makeup exam pero nakipagkita siya sa dalaga. Hindi sigurado kung paano sisimulan ng isang pag-uusap, nabuhayan siya ng loob nang ipakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang Jane at sinabing gusto niya ang mga Italyano. On the way to Jane's house, napagkasunduan nilang manood ng sine sa susunod na araw. Pagpasok nila sa kapitbahayan ng mga itim, wala siyang magawa kundi huminto at hayaang umuwi si Jane ng mag-isa. Sa kasamaang palad, may mga taong nabastos sa kanya dahil maputi siya. Maya-maya, nakipag-hangout siya sa mga kaibigan niya. Nagalit sila nang makakita sila ng mga itim na nagbibisikleta sa kanilang lugar.
Doon, sinubukan niyang sabihin sa kanyang mga kaibigan na ang mga taong iyon ay hindi nagdudulot ng anumang gulo at hayaan silang mag-isa. Ngunit hindi nakinig si Slick at nagsimulang makipag-away. Sa kabilang banda, si C, na ayaw ng away, ay nagpanggap na tinutulungan ng kanyang mga kaibigan habang sinusubukang panatilihing ligtas ang isa sa mga itim na bata. Doon, pinrotektahan ni C ang mga lalaki hanggang sa tumakas silang lahat nang may nagbabala sa kanila na darating na ang mga pulis. Nang malaman ni Sunny na si C at ang kanyang mga kaibigan ang nagdulot ng gulo, nagalit siya at binalaan si C na layuan sila. Inamin ni C na kinasusuklaman niya ang mga itim na tao ngunit nagustuhan niya ang babaeng may maitim na balat. Ayaw niyang malaman ito ng mga kaibigan niya, pero doon, sinabihan siya ni Sunny na huwag pansinin ang kanyang mga kaibigan, sinabing nanggugulo lang sila at mas mahalaga ang dalaga. Pinayuhan niya si C na sundin ang kanyang puso at inalok pa ang kanyang sasakyan upang mapabilib si Jane. Ngunit iminungkahi niya kay C na bigyan siya ng pagsubok. Para sa pagsusulit, kailangan ni C na buksan ang pinto ng kotse para kay Jane, isara ito pagkatapos niyang makapasok, at pagkatapos ay maglakad papunta sa likod ng kotse. Kapag hindi binuksan ni Jane ang pinto para sa kanya mula sa loob, dapat makipaghiwalay si C sa kanya. Sa oras na iyon, naniniwala si Sunny na ang pagsubok na ito ay magpapakita kung siya ay isang taong nagmamalasakit o gusto lang magsaya. Samantala, sa bahay, sinabi ni C sa kanyang ama ang tungkol sa isang kaibigan na nakikipag-date sa isang itim na babae at humingi ng kanyang opinyon. Sinabi ni Lorenzo na hindi niya iniisip ang iba't ibang kulay ng balat ngunit naniniwala ang mga tao na dapat magpakasal sa kanilang sariling lahi. Ikinadismaya ito ni C dahil ibang-iba ang pananaw ng kanyang ama kumpara kay Sunny. Sa araw ng date, kinuha ni C ang sasakyan ni Sunny para makipagkita kay Jane. Nilock niya ang magkabilang pinto gaya ng bilin ni Sunny. Pagdating ni Jane, mukhang masama ang loob niya. Sinabi niya kay C na ang kanyang kuya ay binugbog ng ilang mga Italyano. Noong panahong iyon, sinabi ni C na hindi siya kasama doon, ngunit isinama ni Jane ang kanyang kapatid upang makita kung nakikilala niya si C. Nang bumaba ang kanyang kapatid sa kotse, tinukoy niya si C bilang isa sa mga umatake. Ito ay humantong sa isang pagtatalo, at sa kanyang galit, hindi sinasadyang nasabi ni C ang isang bagay na racist na agad niyang pinagsisihan. Nang marinig iyon, lumayo si Jane at ang kanyang kapatid na nakaramdam ng sama ng loob. Maya-maya ay ibinalik ni C ang sasakyan ni Sunny at pinagmamasdan siya ni Lorenzo mula sa bintana. Doon, tinanong ni Sunny kung bakit nakabalik kaagad si C at sinabi ni C na magulo ang unang date niya. Samantala, pinaalalahanan naman ni Lorenzo si C sa bahay na layuan si Sunny, sinabing walang tiwala si Sunny sa sinuman at sasaktan si C kapag siya ay nagkamali. Ngunit tinawag ni C na talunan ng kanyang ama at mga ninuno. Nang maglaon, sa kanilang tambayan, sinabi ng mga kaibigan ni C na sinira ito ng mga itim at gusto nilang maghiganti. Saktong dumating si Sunny at nagtakbuhan ng mga bata. Doon, galit na nagtanong si Sunny kung saan dinala ni C ang kanyang sasakyan dahil may bomba ito nang ibalik ito ni C. Pagkatapos, tapat na ipinaliwanag ni C ang lahat na sinabing hinding-hindi niya may pagkakanulo si Sunny na parang ama sa kanya. Sa pag-alis ni C, nakita siya ni Lorenzo at tinanong kung ano ang ginawa nila sa kanyang anak. Hindi nagtagal, inutusan ni Sunny ang kanyang mga tauhan na bugbugin si Lorenzo at binalaan siya na bantayan ang kanyang bibig sa susunod. Samantala, nakipagkita si C sa kanyang barkada na nagpaplanong maghiganti. Habang nasa daan, ipinakita sa kanya ng kanyang mga kaibigan ang mga Molotov cocktail at armas, dahilan para hindi mapalagay si C, ngunit ayaw niyang magmukhang duwag. Sa kabutihang palad, sa isang traffic light, nagpakita si Sunny at sinabi kay C na lumabas ng kotse. Nang sinubukan siyang pigilan ni Slick, binugbog siya ni Sunny at hinila palabas si C. Bago umalis, binalaan ni Sunny ang barkada na layuan si C. Sa bar, sinabi ng isa sa mga tauhan ni Sunny kay C na may isang babae na naghahanap sa kanya. Napagtantong si Jane iyon, hinanap siya ni C. Doon, sinabi sa kanya ni Jane na inamin ng kanyang kapatid na sinubukan siyang tulungan ni C. Ibinahagi ni C ang kanyang nararamdaman kay Jane. Nang banggitin muli ni Jane ang kanyang kapatid, naalala ni C ang mga plano ng kanyang kaibigan at hinimok siya na umalis. Nang i-unlock ni Jane ang pinto para sa kanya, natuwa si C dahil tumugma ito sa sinabi ni Sunny sa kanya noon. Samantala, si Slick at ang gang ay pumasok sa kapitbahayan ng mga itim at nagsimulang umatake. Habang papaalis sila, may naghagis ng hindi sumabog na Molotov cocktail pabalik sa kanilang sasakyan, dahilan para sumabog ito kasama si Slick at ang kanyang mga kaibigan sa loob.
Maya-maya, dumating sina Si at Jane sa pinangyarihan na may pulutong ng mga tao at mga opisyal. Nakita nila ang katawan ng mga kaibigan ni Si na nakahandusay sa lupa. Hindi sigurado si Si kung matutuwa siya dahil buhay siya o malulungkot dahil namatay ang kanyang mga kaibigan. Laking pasasalamat niya na inilabas siya ni Sunny sa sasakyan. Biglang naalala ni Si ang bombang binanggit ni Sunny at nag-alala na nanganganib ang kanyang buhay kaya nagmadali siyang bumalik sa bar. Pagdating niya doon, naabutan ni Si na may party si Sunny. Habang naglalakad si Si sa karamihan, may nakita siyang lalaki na may malamig na ekspresyon na papalapit kay Sunny. Doon, sinubukan sumigaw ng babala ni Si, ngunit huli na ang lahat dahilan upang barilin ng binata si Sunny. Anak pala ang binata ng lalaking pinatay ni Sunny sa parking lot 8 taon na ang nakararaan. Sa libing ni Sunny, napansin ni Si ang casual na pag-uusap ng mga gangster na tila walang pakialam sa pagkamatay nito. Pagkaalis ng lahat, napagtanto ni Si na totoo lahat ng sinabi ni Sunny sa kanya. Maya-maya, may lumapit na lalaki kay Si. Ang lalaking ito ang iniligtas ni Sunny sa parking lot 8 taon na ang nakararaan at isa ring amo ng mafia. Sinabi niya kay Si na siya na ang bahala sa lugar at inanyayahan si Si na puntahan siya kung sakaling may kailangan siya, tulad ng ginawa niya kay Sunny. Maya-maya, pumunta si Lorenzo sa libing upang ipahayag ang kanyang pakikiramay at pasasalamat para kay Si. Sa pagkakataong iyon, pinahahalagahan niya si Sunny sa paglayo kay Si sa kanyang mga kaibigan na nagligtas sa kanyang buhay. Mula noong gabing iyon, sa wakas ay naunawaan ni Si na ang mga pagpipilian ng mga tao ang tumutukoy sa kanilang landas sa buhay. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.